Hindi tumunog ang alarm ni Tarek nung umagang yon. O baka tumunog pero hindi niya narinig dahil sa bigat ng ulo niya. Pagmulat niya, parang umiikot ang kwarto. Ang lalamunan niya ay parang nilagyan ng bubog. Ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw ng sakit. Sinubukan niyang bumangon, pero bumagsak siya ulit sa unan. Exhaustion. Isip niya. Ang stress ng trabaho, ang gulo ng emosyon kay Maya, ang puyat kakaisip sa kasinungalingan niya, lahat yon naningil na. Sa labas ng kwarto, nag-aalala na si Maya. 8:00 na. Usually, 7:00 pa lang nakabihis na si Sir Tarek. Kumatok siya ng mahina. "Sir, are you awake?" Walang sumagot. "Sir, I prepared breakfast." Tahimik pa rin. Kinabahan si Maya. Baka may nangyari na? Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi nakalock. Sumilip siya. "Sir?" Nakita niya si Tarek sa kama. Balot na balot ng kumot. Lumapit si Maya at hinawakan ng noo nito. Napahugot siya ng hininga. Ang init. Parang plancha. Dumilat si Tarek nung maramdaman ang malamig na kamay ni Maya. Pungay na pungay ang mata niya. Maya. Paos niyang tawag. "Sir, you're burning up." Taranta ni Maya. "I will call a doctor." Hinawakan ni Tarek ang pulsuhan niya. Mahina ang hawak, pero pigil. No doctor. Bulong niya. Natakot si Tarek. Kapag tumawag ito ng doktor o ambulansya, dadalhin siya sa Cleveland Clinic o Burjeel Royal. Makikilala siya doon. Hahanapan siya ng VIP insurance. Mabibisto siya. "But sir," No. madiin niyang sabi. Just rest. Water. Medicine. "Okay sir, okay." Buong araw naging nurse si Maya. Pinainom niya ito ng Biogesic. Nabaon niya galing Pilipinas. Nagpunas siya ng basang tuwalya sa noo nito. Nagluto siya ng mainit na sopas. Kahit may sakit, hindi mapakali si Tarek. Tumunog ang phone niya. "Layla calling," basa ni Maya. Inabot ni Tarek ang phone. Sinagot niya ito, pero pabulong lang para hindi marinig ni Maya ang authoritative voice niya. Yes, Layla? Sabi niya, trying to sound weak but firm. Mr. Tarek, where are you? The board meeting is starting in 20 minutes. Cancel it. Sagot ni Tarek. Mr. Tarek, but Mr. Al-Hamid is here. Reschedule. Tell them I am indisposed. Send the files to my email. I will review them later. Is everything okay, Mr. Tarek? Do not call me for the rest of the day. Unless the tower is burning down, handle it. Binaba niya ang telepono. Napapikit siya sa hilo. Nakatingin si Maya sa kanya. Sir, work again? You should rest. It's nothing. Sabi ni Tarek. Just small matters. Maya-maya, tumunog ulit ang phone. Ummi, Basa ni Tarek. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Tarek, why are you not at the office? Layla said you are sick. just a fever, Ummi. I am resting. I will come there. Taranta ng ina niya. I will bring soup. I will bring the driver. No, Ummi. Mabilis na tanggi ni Tarek. Please, do not come. I am contagious. I just want to sleep. But who will take care of you?
You are alone in that place. Tumingin si Tarek kay Maya. Nakatayo ito sa gilid ng kama. Hawak ang planggana ng tubig at bimpo. Naghihintay na pagsilbihan siya. Napangiti si Tarek ng kaunti. I am fine, Ummi. Sabi niya, nakatitig kay Maya. I am managing. Don't worry. Binaba niya ang telepono. Sa isip ni Tarek, he was enjoying this. Sanay siya na kapag may sakit, nasa ospital siya sa VIP suite, pinaliligiran ng mga nurse at doktor na takot sa kanya. Cold, sterile, professional. Pero ito, iba. Yung pag-aalala sa mukha ni Maya, yung paghipo nito sa noon niya tuwing oras, yung pagpaypay nito sa kanya kapag naiinitan siya, it felt genuine. Alam niyang trabaho lang ito para kay Maya. Alam niyang boss lang ang tingin nito sa kanya. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, naramdaman niya ulit ang alaga. A feeling he had never felt for a very long time. Thank you, Maya. Bulong niya bago siya hilahin ng antok. 2:00 ng madaling araw, nagising si Maya sa isang tunog. Tunog ng ngipin na nagbabanggaan. Napabalikwa si Maya mula sa silyang tinutulugan niya sa paanan ng kama. Sir? Binuksan niya ang lampshade. Nanlaki ang mata niya. Si Tarek ay nanginginig, convulsing. Sobrang lakas ng panginig ng katawan nito na gumagalaw ang kama. Namumutla ito pero pawisan ng malapot. Sir! Hinawakan niya ang leeg nito. Napaso ang kamay niya. Kinuha niya ang thermometer. 40.5 degrees Celsius. Diyos ko po! Sigaw ni Maya. Ang taas! Sir, can you hear me? Cold. Tarek stuttered. So cold. His teeth chattering violently. Natakot si Maya. Pwede itong mag-seizure. Pwede itong mamatay. Tumakbo siya sa banyo. Kumuha ng planggana. Nilagyan niya ng maligamgam na tubig. Pinunasan niya si Tarek. Mabilis. Basang tuwalya sa leeg, sa kilikili, sa singit. Pero hindi tumitigil ang panginginig. Sir, ambulance! I will call an ambulance! No. Tarek grabbed her wrist with a shaking hand. No. Hospital. But sir, you have high fever. Tarek was delirious. He just kept curling into a ball, shaking uncontrollably. Hindi alam ni Maya ang gagawin. Nagpanik siya. Tumingin siya sa paligid. 2 makapal na comforter na ang nakapatong kay Tarek. Pero nanginginig pa rin ito. Chills. Nasa loob ang init pero nilalamig ang balat. Naalala niya ang turo ng lola niya sa probinsya. Kapag nanginginig sa lagnat at walang gamot, body heat, skin to skin. Wala nang oras para mag-isip. Hinubad ni Maya ang t-shirt niya. Hinubad niya ang jogging pants niya. Naiwan siya na naka-underwear at bra na lang. Pinatay niya ang aircon. Sumampa siya sa kama. Itinaas niya ang kumot at sumiksik sa tabi ni Tarek. Nang dumikit ang balat niya sa balat nito, naramdaman niya ang init. Para itong pugon. Niyakap niya si Tarek, mahigpit. Sir, it's me, bulong niya. I will warm you up. She wrapped her arms around him. She wrapped her legs around his legs. Ginawa niyang human blanket ang sarili niya. Naramdaman ni Tarek ang init. May malambot na bagay na yumakap sa kanya. May balat na dumikit sa kanya. Unti-unti, bumagal ang panginginig niya. The warmth,
was seeping into his bones. The scent of vanilla and soap filled his nose, replacing the smell of sickness. Hinaplos-haplos ni Maya ang likod niya, ang braso niya. "Shh! It's okay. You will get better." Bulong ni Maya, parang naghihele ng bata. Pagod na pagod si Maya. Buong araw siyang nagbantay. Ang stress, ang kaba at ang init ng katawan ni Tariq ay nagpabigat sa talukap ng mata niya. Habang nakayakap kay Tariq, habang nakapatong ang binti niya sa binti nito at ang ulo niya sa dibdib nito, nakatulog si Maya. 5 a.m. Nagising si Tariq. Magaan na ang pakiramdam niya. Wala na ang sakit ng ulo. Wala na ang panginginig. The fever broke. Basang-basa siya ng pawis, pero hindi na siya nilalamig. Gagalaw sana siya pero may mabigat na nakadagan sa kanya. Dumilat siya. Sa dim light ng lampshade na naiwang bukas, nakita niya may babae sa ibabaw niya. Nakayakap ang mga braso nito sa liig niya. Ang isang binti nito ay nakapalupot sa bewang niya. Ang mukha nito ay nakasubsob sa liig niya. At balat sa balat ang nararamdaman niya. Napatingin si Tariq sa ilalim ng kumot. Nakabra at panty lang si Maya. At siya, nakaboxers lang din dahil pinagpawisan siya kagabi. Nagulat si Tariq. Did I get drunk? Tanong niya sa sarili. Did anything happen? Sinubukan niyang alalahanin ang kagabi. Ang lagnat, ang panginginig, ang sobrang lamig na parang mamamatay na siya. At ang yakap. Naalala niya ang boses ni Maya. "I will warm you up." Na-realize niya ang ginawa nito. Body heat. She used her own body to save him. Napangiti si Tariq ng marahan. Hindi makapaniwala. Tinitigan niya si Maya na natutulog sa dibdib niya. Ang buhok nito ay magulo. Nakakalat sa unan at sa mukha niya. Ang pilik mata nito ay mahaba. Ang labi nito ay medyo nakabuka habang humihinga ng malalim at payapa. She looks like an angel. Isip ni Tariq. He has never seen a woman so beautiful. Nakita na niya ang pinakamagagandang modelo sa Dubai, ang mga socialite sa Paris. Pero iba si Maya. Her beauty is simple. Walang retoke, walang makeup, walang maskara. But the more you look at her, she becomes more beautiful. Yung ganda na hindi nakakasawa, yung ganda na gusto mong titigan habang buhay paggising mo sa umaga. Naramdaman ni Tariq ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa alab. Gusto niyang bumuntong hininga, pero natatakot siyang magising ito. He wanted to stay in this moment forever, just him and her warmth. Pero natural reaction ng katawan ng lalaki sa umaga, lalo na kung may magandang babae na halos hubad sa ibabaw niya, naramdaman niya ang pagtigas ng kanyang pagkalalaki. His body was reacting to her proximity, to the friction of her soft skin against his. Gumagalaw si Maya ng kaunti sa pagtulog. Kiniskis niya ang pisngi niya sa dibdib ni Tariq. Napasinghap si Tariq. Damn. Dahil sa galaw na yon, nagising si Maya. Unti-unting dumilat ang mata niya. Ang una niyang nakita ay ang leeg ni Tariq. Tapos, na-realize niya na nakapatong siya dito. Na-realize niya na wala siyang damit. Dahan-dahan siyang umangat ng tingin. Nagkatagpo ang mga mata nila. Gising si Tariq. Nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim, malalim,
at puno ng something na hindi maipaliwanag ni Maya. Nagulat si Maya. Sir? Akmang babangon sana siya sa hiya. I'm sorry, I fell asleep. Pero hindi siya nakaalis. Hinawakan ni Tarik ang bewang niya. Pinigilan siya nito. Hindi nagsalita si Maya. Hindi rin siya nagpumiglas. Nanatili siya sa posisyon na yon. Nakadagan pa rin ang kalahati ng katawan niya kay Tarik. How are you feeling? Bulong ni Maya. Ang boses ay husky pa. Are you feeling better now? Tumango si Tarik ng dahan-dahan. Hindi pinuputol ang titig sa mga mata at labi ni Maya. Yes. You scared me? Basag na sabi ni Maya. Naramdaman niya ang pag-init ng sulok ng mata niya. Bumalik ang takot kagabi. Your fever was so high. I thought you were going to... Tumulo ang luha niya. Sobbing. I thought you were going to leave me. Nakita ni Tarik ang takot at pagmamahal. Kahit friend love lang sa luha nito. He moved his hand from her waist to her face. Hinawakan niya ang baba nito. Pinahid ng hinlalaki niya ang luha sa pisngi nito. Hey. Tarik whispered lovingly. Don't cry. I am not going anywhere. Hinawakan niya ang baba ni Maya ng marahan. He pulled her face closer. He leaned his head up from the pillow. Again, going in for a kiss. Nakita ito ni Maya. Alam niya ang mangyayari. Alam niyang mali. Alam niyang bawal. Pero nung naramdaman niya ang hininga ni Tarik sa labi niya, nung naamoy niya ang natural na scent nito na humalo sa amoy ng lagnat at pawis, nawala ang no sa utak niya. She was tired of fighting. She was tired of being strong. She was tired of Kiko. She wanted this. She wanted him. Maya didn't make any effort to stop it. She closed her eyes. She just gave in. Nang dumapo ang labi ni Tarik sa labi niya, parang kuryente. It started soft, gentle, parang nagtatanong. Is this okay? Sumagot si Maya. Ginanti niya ang halik. Yes. Naramdaman ni Tarik ang pagsuko ni Maya. At doon nagbago ang lahat. The kiss deepened instantly. Nawala ang pagiging gentle. Napalitan ng lalim. Napalitan ng pagkauhaw na matagal na nilang tinatago. Maya. He groaned, pulling her closer, his voice rough with emotion. He shifted, his weight pressing her down into the mattress. Tinanggal ni Tarik ang anumang namamagitan sa kanila. Clothes were discarded, unnecessary barriers against the heat they needed to share. Skin met skin. Fever met fire. When his bare chest pressed against hers, Maya gasped. The friction was electric. Every inch of him felt warm and desperate for her. But suddenly, Tarik stopped. Huminto siya kahit na nag-aalab na ang katawan niya. He propped himself up on his elbows, hovering over her, his chest heaving. He didn't say a word. He just looked at her. His dark eyes searched hers, a silent question hanging in the air. He was giving her a moment, a chance to push him away.
He needed to know that she wasn't just submitting to authority, but surrendering to desire. Tinitigan siya ni Maya. Nakita niya ang pagpigil nito, ang respeto. Maya answered him without speaking. She reached up and tangled her fingers in his hair, pulling him down. She arched her body upward, pressing herself against him, erasing the distance he tried to create. It was a clear invitation. Don't stop. Tarek smiled, a wicked, beautiful curve of his lips. He didn't return to her mouth immediately. Instead, he kissed her jaw, her neck, the sensitive spot behind her ear. His kisses trailed down to her shoulder, worshipping her skin. Maya held her breath, her heart hammering against her ribs. And then, he gave her something she had never experienced in 5 years. Complete adoration. Tarek took his time, holding her as if she was the most precious thing in the world. Every touch was a promise. Every movement was a declaration. Maya clung to him, her nails digging into his shoulders. She met his intensity, lost in the storm he created. The room filled with their ragged breathing. The world outside disappeared. There was only the heat, the sweat, the connection. They moved together, two souls finally finding their rhythm. And when they finally shattered, they shattered together, breathless, trembling. Niyakap ni Tarek si Maya ng mahigpit, burying his face in her neck, inhaling her scent as if she was the air he needed to breathe. Silence returned to the room, but it was no longer the silence of emptiness. It was the silence of completion. Sa sandaling iyon, walang boss, walang nani, walang billionaire, walang probinsyana. Dalawang tao lang na sa aminin man nila o hindi ay may namumuunang pagmamahalan. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito. Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli!